Ayan. So, ito naman po ang ating week 1, session 3. Pagkilala sa primarya at sekundaryang sanggunian, araling panlipunan 10, pagsusuri ng kontemporaryong issue. So, ang ating layunin sa pagkatapos ng aralin, inaasahang matukoy ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian, masuri ang kredibilidad ng sanggunian, makapagbigay ng halimbawa at makabuo ng source credibility evaluation chart. Pambungad na tanong, alin ang mas mapagkakatiwalaan? Yung A na nakasaksi mismo sa pangyayari or B na taong nagkwento lamang tungkol dito. So, kayo na po ang bahala dyan kung paano nyo papalawakin. Ayan. So, question number sa 3 po, bakit mahalaga ang sanggunian? So, ang informasyon ay dapat tama, napapanahon, maasahan, napapagkatiwalaan. So, ano po natin dito na hindi lahat na nababasa sa internet ay totoo. So, ano ang primaryang sanggunian? Impormasyong mula sa orihinal na pinagmulan, direktang saksi, aktual na dokumento, ebidensya. Ang keyword po natin ay first hand. So, ano po yung mga halimbawa ng primaryang sanggunian? Nandiyan ang larawan, talarawan, orihinal na dokumento, panayam, video ng pangyayari at survey at pananaliksik. Yan. So, sitwasyon. Tago na lang natin to. Alin na primaryang sanggunian? So, Facebook post, witness, balitang TV or artikulo sa website or opinion ng kaklase. So, ang sagot po natin dyan ay letter A. So, ano ang sekundaryang sanggunian naman po? Impormasyong mula sa pag-aaral ng ibang tao, interpretasyon, pagsusuri ng naunang informasyon. Ang keyword naman po natin dyan ay second hand. So, mga halimbawa na sekundaryang sanggunian, aklat, artikulo, encyclopedia, website analysis, and research review. So, primarya versus sekundarya. Sa primarya, original, direktang ebidensya, first hand, saksi. Sekundarya, pagsusuri, interpretasyon, second hand, at tagapagpaliwanag. Okay, so dito sa part po na ito, magkakaroon sila ng gawain. Tukuyin kung primarya, P, kung primarya, S, kung sekundarya. Yan, interview ng witness, yung textbook, talarawan, research article review, at original na larawan. So, nahin po yung mga sagot natin, PS, PS, P. Yan. So, anong kredibilidad? So, ang task ng pagiging mapagkakatiwalaan ng informasyon, sumasagot sa tanong na totoo ba, beripikado ba, maasahan ba? So, paano natin susuriin ang kredibilidad? Nandyan dapat yung author, kung sino ang may akda, yung accuracy, tama ba ang datos, yung date, napapanahon ba, at source, kung maasahan ba ang pinagmulan. So, halimbawa, balita tungkol sa climate change. Sanggunian A, random Facebook page. Sanggunian B, government research agency. Alin ang mas credible at bakit? So, dyan naman sa part na yan, magkakaroon tayo ng source credibility. Okay. Yan. Sa kilala ba ang may akda, may ebidensya ba, napapanahon ba, maasahan ang source. O hindi, nandyan po yan. So, dyan sa part ko na yan, magkakaroon naman sila ng group activity. So, susuriin ang ibinigay na artikulo gamit ang source credibility evaluation chart. Pagkatapos, tutukuyin kung primarya o sekundarya, ipaliwanag ang sagot. Yan. Ang paglalahat, yan, primarya, original, sekundarya o pagsuri. Mahalaga ang kredibilidad, maging panunong impormasyon. So, meron tayong exit ticket. Ano ang pinagkakaiba ng primarya at sekundarya sanggunian? Bakit mahalaga ang suriin ng kredibilidad ng source? And may code po yan sa huli. Ang mapanuring mamaya ay gumagamit ng mapapagkatiwala impormasyon pag humusga. Maraming salamat.